Lira, isang 14 na taong gulang na batang babae, ay nakatira sa isang mahirap na baryo sa kanayunan, kung saan ang lahat ay mabagal at puno ng hamon. Hindi siya nakakaalam ng mga luho o kasiyahan ng kabataan tulad ng ibang mga bata. Ang buhay ni Lira ay umiikot lamang sa mga mabibigat na trabaho at walang katapusang alalahanin. Kasama niya ang kanyang ina, isang mahina at laging may sakit na babae. Namatay ang kanyang ama ng bata pa si Lira, dulot ng matinding pagod sa mga tuyot na bukirin na hindi kailanman sapat upang buhayin sila. Hindi pa nakakaranas si Lira ng isang tahanan na puno ng material na bagay, tanging hirap at ang panandaliang pag-asa na balang araw ay magiging magaan ang lahat. Araw-araw, kailangan magising si Lira ng maaga, habang madilim pa, upang simulan ang kanyang mga gawain. Ang unang trabaho niya ay tulungan ang kanyang ina sa almusal, at pagkatapos ay magpapatuloy siya sa paghuhugas at pagluluto. Dahil sa sobrang kahirapan ng kanilang pamilya, hindi siya makakapag-aral tulad ng ibang mga bata sa baryo. Kinakailangan niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay, mula sa paghuhugas ng mga damit ng mga kapitbahay hanggang sa pag-aalaga ng mga manok sa kanilang kulungan. Hindi lang iyon, kailangan din niyang tumulong sa mga kababayan nila sa pagsasaka upang kumita ng kaunting pera at pagkain. Kahit na pagod na at minsan ay nawawala ang pag-asa, patuloy si Lira sa paggawa ng lahat ng ito nang may pusong puno ng pag-asa. Gayunpaman, hindi natatapos ang hirap ni Lira dito. Kailangan niyang tiisin ang mga mapanghamak na titig at mga pang-aasar mula sa mga kapitbahay. Dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya, wala silang sapat na pera para tustusan ang mga pangunahing pangangailangan, kaya madalas siyang maliitin. Minsan ay binubulong ng mga kapitbahay, kahit anong gawin niya, hindi naman siya makakalabas sa hirap, o bata lang siya ng isang mahirap na pamilya, wala siyang kinabukasan. Ang mga salitang ito ay nagdudulot ng sakit sa puso ni Lira, ngunit hindi siya kailanman sumagot. Alam niyang kahit anong gawin niya, ang kanilang pamilya ay patuloy na maghihirap. Ngunit hindi niya hinayaan ang mga salitang ito na masaktan siya. Pinipilit niyang magpasensya at huwag sumuko. Sa kabila ng lahat ng ito, may matibay na pananampalataya si Lira sa kanyang sarili. Naniniwala siyang darating ang araw na magbabago ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung kailan at paano, ngunit nararamdaman niyang hindi mananatili ang buhay na ito. Ang mga araw ng paghihirap ay hindi nagtanggal ng kanyang pag-asa, bagkus, lalo pa itong nagpatibay sa kanya upang magpatuloy sa masigasig na paggawa at hindi sumuko. Maaaring pintasan siya ng mga tao at maliitin siya, pero naniniwala si Lira na darating ang panahon na makakagawa siya ng isang bagay na malaki, isang bagay na magbabago ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang ina. Ang buhay ni Lira, kahit puno ng hirap at pagsubok, ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Mahal na mahal niya ang kanyang ina, ang mahina ngunit pinakamalaking inspirasyon sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, kahit may sakit at mahina, ay palaging nagtuturo kay Lira na ang pagmamahal at sakripisyo ay mga pinakamahalagang halaga sa buhay. Hindi kailanman nakikita ni Lira ang kanyang ina na nagrereklamo sa kanilang kapalaran, kahit na ang kanilang buhay ay puno ng walang katapusang pagsubok. Natutunan ni Lira mula sa kanyang ina na ang pagmamahal ay kayang magtagumpay sa lahat ng hirap, at kahit gaano kabigat ang buhay, kung may pagmamahal, makakakita pa rin ng pag-asa. Araw-araw, si Lira ay patuloy na nagsusumikap, ngunit ang kanyang buhay ay hindi gaanong nagbabago. Siya pa rin ang mahirap na batang babae sa isang mahirap na baryo, at kailangan niyang magtrabaho buong araw para matustusan ang kanilang pamumuhay. Ngunit hindi siya sumusuko. Alam niyang balang araw ay magkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsusumikap, kahit na maaaring matagal. Kahit na ang mga pang-aasar ng mga kapitbahay ay minsang sumasakit sa kanya, si Lira ay palaging kalmado. Hindi niya pinapayagan ang mga masasakit na salita na makaapekto sa kanya ng labis. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa mga taong hindi siya nauunawaan. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang mga tamang bagay, at naniniwala siyang magbabago ang lahat sa paglipas ng panahon. Tuwing hapon, matapos ang isang araw na puno ng trabaho, madalas si Lira ay lumalabas sa hardin upang huminga ng sariwang hangin. Dito niya nararamdaman ang pinakamatinding kapayapaan, wala ng trabaho, walang pressure, tanging ang katahimikan ng kalikasan at ang mga huni ng mga ibon. Nararamdaman niyang malapit siya sa kalikasan at natagpuan niya ang aliw mula rito. Ito ang oras para mangarap siya ng isang mas maginhawang kinabukasan, isang kinabukasan na hindi niya kailangang magtrabaho ng ganito kasakit. Ngunit ang mga pangarap na ito ay nananatiling pangarap at ang tunay na buhay ay patuloy na puno ng pagsubok.
Isang araw, pagkatapos ng isang hapon ng pangangalap ng panggatong sa kabubatan, aksidenteng natuklasan ni Lyra ang isang lumang hardin ng kanyang ama, kung saan sila dati nagtatanim ng kamote. Ang hardin na ito ay matagal nang napabayaan, ngunit may mga natirang kamote na tumutubo sa gitna ng mga damo at puno ng saging. Tumigil si Lyra upang magpahinga at nagsimulang magmasid. Nakaramdam siya ng isang kakaibang katahimikan sa lugar na yon. Isang pakiramdam na parang may hinihintay sa kanya. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Lyra ang isang kakaibang kamote. Ang mga dahon nito ay may matinding luntian at ang mga ugat nito sa ilalim ng lupa ay parang kumikislap. Hindi maipaliwanag ni Lyra ang nararamdaman niya habang tinitingnan ang kamoteng ito. Nagpasya siyang umupo at maghukay ng isang kamote. Ngunit nang yumuko siya, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa gilid at isang maliit na nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Tumingin si Lyra at nakita ang isang maliit na nilalang, nakasuot ng pulang damit, may kumikislap na mga mata. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, ngunit agad niyang naramdaman ang kabighuan at kapangyarihan ng nilalang sa harap niya. Ito ay isang duwende, isang mahiwagang nilalang na narinig na niya mula sa kanyang pagkabata. Nag-atubili siya ng sandali at pagkatapos ay lumuhod upang magbigay galang. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng paghahanap ng panggatong sa kabubatan, naramdaman ni Lyra ang pagod at nagdesisyon na magpahinga sa ilalim ng isang matandang puno ng sadowang sa lumang hardin ng kanyang ama. Ang harding ito ay dating tinataniman ng kanyang mga magulang ng kamote at mga gulay, ngunit mula nang pumanaw ang kanyang ama, ito ay napabayaan. Ang mga matataas na damo at puno ng saging ay halos nagsanib at sinakop ang buong lugar. Gayunpaman, nananatili pa rin ang kakaibang katahimikan sa hardin, na tila may isang lakas na nananatili sa hangin. Umakyat si Lyra at tinignan ang mga halaman na tumutubo ng walang kaayusan, ngunit biglang may isang bagay na kakaibang nakakakita ng kanyang pansin. Isang puno ng kamote na kakaiba ang itsura ang lumitaw sa kanyang harapan, hindi tulad ng mga karaniwang puno ng kamote. Ang mga dahon nito ay luntian at makinis, may kaunting liwanag na kumikislap sa ilalim ng sinag ng hapon. Ang mga ugat ng kamote sa ilalim ng lupa ay tila kumikislap ng magaan. Ramdam ni Lyra ang kabighanian sa lugar na ito, kaya't nagdesisyon siyang lumapit at maghukay ng isang kamote para gawing pagkain nila ng kanyang ina. Habang ang kanyang kamay ay papalapit sa puno ng kamote, biglang may isang mahina at kakaibang tunog mula sa mga damo malapit sa kanya, parang may isang bagay na gumagalaw. Tumigil si Lyra, nagkunot ang kanyang noo, at naramdaman ang hindi kanais-nais na pakiramdam. Pumalingon siya at nagulat nang makita ang isang maliit na nilalang na lumabas mula sa likod ng mga damo. Ang nilalang na iyon ay may hugis ng isang maliit na tao, kasing taas lamang ng isang kamay, may makinis na balat at kumikislap na mata. Kahit maliit, ramdam ni Lyra ang isang kakaibang lakas mula sa nilalang. Nagulat si Lyra at muntik nang sumigaw, ngunit pinigilan niya ang sarili at nanatiling tahimik. Ang nilalang, na tinatawag na duwende, na naririnig lamang niya sa mga kwento, ay nakatayo sa harapan niya at mumiti ng banayad. Ang nilalang ay nakasuot ng pulang damit, may maliit na pulang sombrero, at ang mga damit nito ay gawa sa malasutlang tela. Ang itsura nito ay katulad ng mga duwende na ikinukwento ng kanyang lola sa mga kwento tungkol sa mga mahiwagang nilalang sa kabubatan. Patawad po, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit nagpatuloy siyang magsalita ng magalang, wala akong intensyon na pumasok sa hardin niyo. Gusto ko lang maghanap ng pagkain para sa aking ina. Tinignan siya ng duwende ng mga mata nitong kumikislap tulad ng mga hiyas, inalog ang ulo ng magaan, at nagsalita ng may malumanay na boses, walang anuman, Hija. Matagal na kitang nakita. Mayroon kang purong puso at tibay, at iyon ay tumagos sa aking puso. Nagulat si Lyra, parang nakatagpo siya ng isang nilalang na kayang basahin ang kanyang iniisip. Nagpatuloy ang duwende, ako si Duwendang Pula, ang tagapagtanggol ng mga lihim ng lupa at kasaganaan. Ikaw ang pinili ko upang bigyan ng isang espesyal na regalo. Tiningnan ni Lyra ang duwende, naguguluhan kung ano ang mangyayari sunod. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong pambighani na ikinukwento ng kanyang lola, ngunit ngayon, nakikita niyang buo ang isang duwende. Ang pakiramdam ng pagkalito at kalituhan ay naroroon, ngunit ramdam din ni Lyra ang isang kabighanian at kagaanan mula sa nilalang na ito. Nagpatuloy ang duwende, may dala akong bagong buhay, at bago ito ipanganak, nais kong ibigay sa iyo ang isang regalong maaari lamang matanggap ng isang taong may purong puso at tibay.
Hindi makapaniwala si Lira sa mga salitang ito, ngunit hindi siya naglakas loob magtanggihan. Ako hindi ko po maintindihan. Bakit ako? Isa lamang akong mahirap na dalaga sa aming baryo, wala namang espesyal sa akin. Ngumiti ang duwende at yumuko, kinuha mula sa kanyang bag ang isang maliit na pulang hiyas, kumikislap tulad ng isang bituin. Dahil ikaw, Lira. Pinanatili mong buo ang kabutihan at tibay mo kahit na hindi kinikilala ng mundo ang iyong halaga. Ang hiyas na ito ay magpapabago ng iyong kapalaran. Dahan-dahang inilagay ng duwende ang pulang hiyas sa kamay ni Lira at nagpatuloy, isuot mo ang hiyas na ito at mula sa gabing ito, magbabago ang iyong buhay. Ang mga halaman na iyong aalagaan ay mamumunga, ang mga hayop ay magiging malusob at hindi kayo kailanman magkukulang sa pagkain. Ngunit kailangan mong tandaan, Lira, huwag mong hayaang sakupin ng kasakiman ang iyong puso. Kung gagamitin mo ang regalong ito para sa iyong sariling kapakinabangan, lahat ng ito ay mawawala. Nagulat si Lira at naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Tinitignan niya ang pulang hiyas sa kanyang kamay, pagkatapos ay muling tiningnan ang duwende. Ngunit wala po akong ibabayad. Hindi ko po karapat-dapat sa regalong ito. Ngumiti ulit ang duwende, ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa, wala kang kailangang ibalik, Lira. Karapat-dapat ka dahil mayroon kang purong puso. Ang kailangan mong panatilihin ay ang katapatan at kababaang loob. Gamitin mo ang regalong ito upang tulungan ang mga nangangailangan. Sa huli, pumayag si Lira, bagaman siya ay naguguluhan at hindi ganap na nauunawaan ang nangyayari. Pangako po, hindi ko gagamitin ang regalong ito para sa masama. Gagamitin ko ito para sa mabuti, hindi lamang para sa akin at sa aking ina, kundi pati na rin sa iba. Tumango ang duwende na may kasiyahan at tumalon pataas mula sa lupa, lumulutang sa hangin. Kung gayon, aalis na ako. Mag-ingat ka, Lira. At tandaan, kung panatilihin mong buo ang kabutihan sa iyong puso, ang regalong ito ay palaging sa iyo. Sa isang magaan na kilos, nawala ang duwende sa hangin, iniwan si Lira na may pulang hiyas sa kamay at isang pakiramdam ng kabighanian sa kanyang puso. Nakatayo siya roon, pakiramdam na parang may malaking responsibilidad siyang natamo na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Ngunit alam niyang, mula ngayon, ang kanyang buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. Kinabukasan, nagising si Lira na may kakaibang pakiramdam at puno ng pag-asa. Hindi pa rin niya malimutan ang mahiwagang pagkikita kay Duwende Pula at ang regalong iniwan nito sa kanya. Ang pulang hiyas na iniwan ni Duwende sa kanyang lieg ay tila kumikislap ng magaan sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi pa rin maintindihan ni Lira ang kahulugan ng regalong ito, ngunit nararamdaman niyang may isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga salitang iniwan ni Duwende tungkol sa mga pagbabagong darating ay nagpapabilis ng pintig ng kanyang puso, parang isang bagong kabanata ng kanyang buhay ay malapit nang magsimula. Matapos tulungan ang kanyang ina sa almusal at maghanda ng mga gawain sa araw, lumabas si Lira na may hawak na pulang hiyas sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung anong gagawin sa regalong ito, ngunit ang mga salitang ni Duwende ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan, gamitin mo ang regalong ito upang tulungan ang mga nangangailangan. Nagdesisyon si Lira na magtanim ng ilang mga binhi na kanyang inani mula sa hardin ng kanyang ama. Inilagay niya ang mga ito sa lupa sa maliit nilang hardin sa harap ng bahay, na hindi umaasa ng marami kundi isang simpleng tanim upang mapabuti ang kanilang pagkain. Araw-araw, inalagaan ni Lira ang hardin ng may kasipagan at bagong pag-asa. Tinutubigan niya ang mga halaman, nililinis ang mga damo, at matyagang naghihintay. Ngunit kamangha-mangha, makalipas lamang ang ilang araw, nagsimulang tumubo ang mga gulay na mas mabilis at mas malusog kaysa sa mga pagkakataong nakaraang taon. Ang mga tanim na inaasahan niyang tatagal ng linggo upang tumubo, ay biglang lumaki ng malaki sa ilang araw, na parang ang lupa ay nagbago, naging mas masagana at puno ng buhay. Habang pinagmamasdan ni Lira ang mga halaman na unti-unting namumulaklak, nararamdaman niya ang isang mahiwagang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Lumapit siya, tinanaw ang bawat dahon at bawat sanga. Ang mga ito ay hindi lamang lumalaki ng mabilis kundi mukhang mas malusog at mas makintab, na parang pinapalakas ng isang misteryosong enerhiya. Yumuko siya, naramdaman ang mamasamasang lupa, at kitang-kita na may isang espesyal na nangyayari. Kinabukasan, nagdesisyon si Lira na tingnan muli ang hardin ng gulay. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang mas kahanga-hangang bagay na nangyari. Ang mga lumang puno ng kamote sa hardin, na dati ay nagbigay lamang ng ilang pirasong kamote,
ay ngayon ay nagbunga ng napakaraming malalaking kamote. Ang mga puno ng saging sa gilid ay nagsimulang magbunga kahit hindi pa panahon ng saging. Tumigil si Lyra, ang mga mata niya ay malaki sa pagkamangha, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Narinig na niya ang mga kwento ng mga mahiwagang pangyayari, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata mismo ang nakakita ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Umakyat si Lyra at naupo, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Tanong niya sa sarili kung ang lahat ng ito ay dulot ng pulang hiyas na ibinigay ni Duwende sa kanya. Sa kanyang isipan, muling bumangon ang mga salitang iniwan ni Duwende. Ang mga halamang itinanim mo ay mamumulaklak, ang mga alaga mong hayop ay magiging malusob, at hindi kayo magkukulang sa pagkain. Si Lyra ay humugot ng malalim na hininga, nararamdaman ang kalituhan sa kanyang dibdib. Alam niyang nagsimula nang magbago ang kanyang buhay sa isang hindi inaasahang paraan, ngunit makakaya kaya niyang paniwalaan ang lahat ng sinabi ni Duwende. Tumakbo siya sa bahay upang tawagin ang kanyang ina. Bagamat mahina pa rin, naramdaman ng kanyang ina ang kakaibang hangin sa paligid. Lyra, anong nangyari? Bakit ka tumakbo ng ganoon? Tanong ng kanyang ina na naguguluhan sa saya at alalahanin sa mukha ni Lyra. Hindi kayang pigilan ni Lyra ang kanyang kasiyahan at dinala ang kanyang ina sa hardin. Nang makita ng ina ang pagbabago sa hardin, kumislap ang mga mata nito, ngunit may kabuntot na pangamba. Sigurado ka bang wala nang ibang tumulong sa atin? Tanong ng kanyang ina. Muling nilingon ni Lyra ang hardin at ramdam ang matinding kagalakan. Ina, iniisip ko ito'y isang himala. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero lahat ng tanim dito, ang mga kamote, ang mga saging, ang mga ito ay lumalaki ng mas mabilis at mas malusog kaysa dati. Bagamat nag-aalinlangan, hindi na rin matatanggi ng ina ang pagbabago sa hardin. Kung totoo ito, baka magandang bagay ito para sa atin. Ngunit dapat mo ring tandaan, huwag hayaan na ang kasakiman ay makuha ang iyong puso. Dapat mong gamitin ang lahat ng ito ng may pag-ingat. Tumango si Lyra, mas naging kalmado sa pakikinig sa mga payo ng ina. Alam niyang ang ina lamang ang laging nandyan at hindi kailanman humihingi ng kapalit. Ang ina ang lahat para kay Lyra at gagawin niya ang lahat upang protektahan at alagaan siya habang buhay. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang mga kakaibang pagbabago. Ang hardin ni Lyra ay lalong tumibay. Ang mga tanim ay naging malusob, at ang mga puno sa hardin ay tila pinalakas ng isang misteryosong enerhiya. Ang mga hayop sa kulungan ay naging mas malusob, at ang mga manok ay nagsimulang maglagay ng itlog ng mas madalas. Napansin ni Lyra na ang lakas ng pulang hiyas ay hindi lamang nagbago sa kanilang hardin, kundi pati na rin ang kanilang buhay. Isang araw, habang naglalako si Lyra ng mga produkto sa palengke, nagsimulang mapansin ng mga tao sa baryo ang mga kakaibang pagbabago. Nakita nila si Lyra na may mga basket ng sariwang gulay, malalaking saging, at kahit na mga kalabasa at kamatis na hindi pa nila nakita dati. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtaka at magbulungan, hindi nila kayang ipaliwanag ang mga biglaang pagbabago. Sigurado akong may nangyaring kakaiba sa pamilya ni Lyra, sabi ng isang babae. May natulungan siya mula sa ibang tao. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang pagbabago sa buhay ni Lyra. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabagong ito. Ang ilan sa mga tao sa baryo ay nagsimulang magduda at magtanong, hindi nila kayang tanggapin na ang isang batang mahirap tulad ni Lyra ay maaaring magbago ng kanyang kapalaran ng mabilis. Nararamdaman ni Lyra ang kaunting kaba mula sa mga tanong ng mga tao sa paligid, ngunit determinado siyang hindi ito maging hadlang sa kanya. Alam niyang ang mga pagbabagong ito ay dulot ng regalong ibinigay sa kanya ni Duwende at hindi niya papayagan na may makapagpabalik loob sa kanya. Gagamitin niya ang lakas ng regalong ito hindi lamang upang tulungan ang kanyang ina, kundi pati na rin upang matulungan ang ibang tao sa baryo na tunay na nangangailangan ng tulong. Kahit na may mga duda at mga matang nagmamasid mula sa mga tao sa baryo, nararamdaman ni Lyra ang matinding tiwala na ibinigay sa kanya ang isang napakagandang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay at ang komunidad. Determinado siyang panatilihin ang kabutihan sa kanyang puso at hindi kailanman kalimutan ang mga babala ni Duwende, huwag hayaang ang kasakiman ay sumakop sa iyong puso. Sa pamamagitan ng kanyang determinasyon at sipag, nagsimula si Lyra na gamitin ang regalong ibinigay ni Duwende upang tulungan ang mga tao sa baryo. Nagpatuloy siya sa pagtatanim ng mga halaman, nagbigay sa mga mahihirap ng gulay at pagkain, at tinulungan ang mga puok na nangangailangan. Araw-araw, habang nakikita ang mga pagbabago sa kanilang hardin at sa kanilang buhay,
si Lira ay puno ng kagalakan at pag-asa, at naniwala siyang magpapatuloy ang magandang pagbabago sa kanyang buhay. Sa isang hapon, habang si Lira ay naglalakad papunta sa pamilihan, nagsimula ng maging kapansin-pansin ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Habang siya ay masaya at puno ng pag-asa para sa isang mas maginhawang buhay, ang mga tao sa paligid niya, lalo na sa kanyang mga kapitbahay, ay nagsimula ng magsismis at magduda tungkol sa kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Alam ni Lira na kahit ano pang gawin niya, hindi maiiwasan ang mga mata ng mga tao sa komunidad. Para sa kanila, isang mahirap na dalaga tulad ni Lira ay hindi maaaring magbago ang kapalaran sa loob ng isang gabi. Isa sa mga nagpakita ng matinding duda ay si Aling Sabel, isang mayaman at makapangyarihang babae sa baryo. Siya ay isa sa mga taong nang alipusta kay Lira at sa kanyang pamilya noong sila ay dumaan sa mga pagsubok. Ngayon, nang makita niyang bigla ang yumaman si Lira, hindi siya nakapaghintay. Alam niyang hindi pwedeng hayaang isang mahirap na tao, lalo na si Lira, ay makamit ang mga bagay na hindi pa niya nakakamtan, lalo na't siya ay nagbayad ng matinding halaga upang makamtan ang kanyang yaman at posisyon. Isang hapon, nang si Lira ay naglalako sa pamilihan ng mga sariwang gulay mula sa kanyang hardin, malusog na mga gulay, matamis na saging, at pati na rin mga manok na malulusog, nakatigil si Aling Sabel at napaisip. Hindi siya makapaniwala na isang mahirap na dalaga tulad ni Lira ay magkakaroon ng ganitong kayamanang walang itinatagong lihim. Sigurado siyang may misteryo sa likod ng mga pag-aari na ito. Lalo pang tumindi ang inggit at duda sa kanyang puso. Hindi pwedeng ganoon, sabi ni Aling Sabel sa sarili. Siguradong may nangyayaring kakaiba sa pamilya nila. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagbabago sa buhay ni Lira. Ang mga kwento ng kanyang kakaibang tagumpay sa pagtatanim ay mabilis na naipasa sa buong baryo. May mga tao na nagsimulang humanga sa kanya at gustong magtanong ng mga sikreto sa pagtatanim. Ngunit, karamihan sa mga tao, lalo na si Aling Sabel, ay hindi matanggap ang mabilis na pagbabago sa buhay ni Lira. Nagsimula silang magsalita ng patagilid na nag-iisip na baka gumagamit siya ng mahika o nakipag-ugnayan sa mga mahiwagang nilalang upang makamit ang mga bagay na hindi kayang makuha ng iba. Tiyak may lihim siya, sabi ng isang babae, ang boses ay puno ng pagdududa. Hindi maaaring magbago ang buhay ng isang mahirap na dalaga ng ganoon kabilis. Siguro nakakita siya ng isang bihasang manggagamot o may ginagawa siyang mga kakaibang bagay, bulong ng isang lalaki. Naramdaman ni Lira ang mga mata ng mga tao na puno ng hinala at ang mga kwentong kanilang ikinukwento sa likod ng kanyang mga likuran. Hindi siya mahilig makialam sa mga ganitong bagay, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang pakiramdam ng pangamba sa kanyang puso. Bagamat ang mga pagbabagong nangyari sa kanyang buhay ay hindi niya kayang ipaliwanag, hindi niya matanggihan na namumuhay siya ngayon sa isang buhay na hindi niya dati pinangarap. Ang mga pagbabagong ito ay masyadong mabilis at malaki. Isang araw, habang si Lira ay nakatayo sa pamilihan at nagtitinda ng mga gulay, nakita niyang si Aling Sabel ay nakatayo at nakatingin sa kanya ng matalim. Ang pakiramdam ng tensyon mula sa matalim na tingin ng babae ay nagdulot kay Lira ng kaba. Lumapit si Aling Sabel at nagsalita ng may matinding duda sa boses, "Lira, maaari ba kitang tanungin tungkol sa iyong mga sekreto sa pagtatanim?" Lahat ng tao sa baryo ay nagsasalita tungkol sa kakaibang pagbabago sa buhay mo. Sigurado ka bang walang kakaibang nangyayari? Nararamdaman ni Lira ang takot na pumapait sa kanyang puso, ngunit alam niyang hindi madaling lokohin si Aling Sabel. Sinubukan niyang magpakatatag at sumagot ng tapat, lahat ng ito ay mula sa aking sariling pagod at sa mga aral na itinuro ng aking mga magulang. Wala pong lihim. Ngunit hindi na kontento si Aling Sabel sa sagot ni Lira. Tinutok niya ang mata ni Lira ng diretsyo at puno ng hamon, at nagsabi, walang naniniwala na may pagbabago ng ganoon kabilis ng walang dahilan sa likod nito, at pagkatapos, iniwasan siya at naglakad palayo. Si Lira ay nakatayo, punong-puno ng mga katanungan. Alam niyang ang lahat ng pagbabago sa kanyang buhay ay nag-ugat mula sa pulang hiyas na ibinigay ng duwende sa kanya. Ngunit, napansin din niya na may mga tao sa baryo na hindi naniniwala sa mga milagro, kahit na ang mga nangyayari sa kanyang buhay ay may matibay na ebidensya. Nagsimula siyang mag-isip kung kaya niyang panatilihin ang lihim tungkol sa hiyas at ang regalong ibinigay ng duwende sa kanya. Magiging maayos ba ang lahat o magpapatuloy ba ang mga tao sa kanilang pagdududa at paghahanap ng paraan upang pigilan siya? Pag-uwi ni Lira sa kanilang bahay, hindi niya mapigilang mag-isip tungkol sa kanyang pag-uusap kay Aling Sabel.
Nakita ng kanyang ina na may kaba sa kanyang puso, kahit hindi pa siya ganap na magaling. Tinanong ng ina, "Anong nangyari, anak?" Malungkot na huminga si Lyra at ikinuwento sa kanyang ina ang lahat ng nangyari, pati na ang mga hinala ni Aling Sabel. Nakinig ang kanyang ina ng maayos at pagkatapos ay nagsabi, "Lyra, alam mo, may mga tao talaga sa buhay na hindi nauunawaan at hindi naniniwala sa kabutihang nangyayari. Pero huwag mong hayaan na takutin kanila. Ang mahalaga ay alam mong ginagawa mo ang tama at ginagawa mo ito ng may kabutihan. Kung mananatili kang tapat at tapat sa iyong puso, walang dapat ipag-alala." Nakinig si Lyra sa kanyang ina, ngunit hindi pa rin siya matahimik. Alam niyang ang inggit at pagkasuklam ng iba ay patuloy na lalaki sa baryo, at ang tunay na pagsubok ay hindi mula sa mga masasamang puwersa, kundi mula sa mga tao sa kanyang komunidad. Ngunit nagpasya siya na hindi papayag na matalo siya. Magpapatuloy siya sa paggawa ng tama at umaasa na sana balang araw ay mauunawaan din nila. Sa kabanatang ito, nagsimulang maramdaman ni Lyra ang inggit at pagdududa mula sa mga tao sa paligid niya, partikular na kay Aling Sabel. Kinailangan niyang harapin ang mga tanong at kuryosidad ng komunidad tungkol sa mabilis na pagbabago sa kanyang buhay. Gayunpaman, nagdesisyon si Lyra na panatilihin ang kanyang pananampalataya sa sarili at hindi hayaan na sirain ng inggit ng iba ang kanyang mga layunin. Natutunan niyang, kahit may mga pagsubok at hamon, ang pinakamahalaga ay ang panatilihin ang isang malinis na puso at gumawa ng mabuti para sa kapakanan ng lahat. Isang linggo ng puno ng mga pagsubok at mga katanungan, nagsimulang maramdaman ni Lyra na ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. Ang mga pagbabago sa kanilang hardin at ang biglaang kasaganaan ay nagdulot ng kaligayahan, ngunit kasabay ng mga ito ay ang mga duda at kalituhan mula sa mga tao sa kanilang baryo. Kahit na sinikap niyang huwag pansinin ang mga tsismis, ang inggit ni Aling Sabel at ng mga tao sa paligid ay unti-unting nagdudulot ng presyon sa kanya. Nagsimulang maramdaman ni Lyra ang matinding pagod sa kanyang isipan, dahil kahit na ang kanyang ginagawa ay para sa kabutihan, may mga tao na laging gustong agawin ang mga bagay na mabuti. Gayunpaman, hindi kayang patagilid ni Lyra ang kanyang pananampalataya sa pulang hiyas na ibinigay sa kanya ni Duwende. Bawat alala ng mga salita ni Duwende, ang mga halamang iyong inaalagaan ay mamumulaklak, ang mga hayop ay magiging malusob, at hindi kayo magkukulang sa pagkain. Ang kalmado at kabighuan na dulot ng hiyas ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na hindi magduda. Ngunit ang mga babala ni Duwende tungkol sa kasakiman ay patuloy na sumasabay sa kanyang isipan, parang isang paalala na hindi nawawala. Isang gabi, habang si Lyra ay nakaupo sa hardin upang mag-isip, bigla niyang naramdaman ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan na nagpahinto sa kanya. Tumayo si Lyra at tiningnan ang paligid. Ang liwanag mula sa pulang hiyas sa kanyang kamay ay dahan-dahang kumikislap, nagbigay liwanag sa buong paligid. Mula sa isang madilim na sulok ng hardin, muling lumitaw si Duwende Pula. Hindi na nagtaka si Lyra nang makita si Duwende. Nasanay na siya sa mga kakaibang pagdapo ng nilalang na ito, ngunit bawat pagkakataon na makita si Duwende ay may kasamang isang uri ng kagalakan, parang nakatagpo siya ng isang matagal ng kaibigan. Ngumiti si Duwende at lumapit, hinaplos ang balikat ni Lyra. "Lyra, kumusta ka na?" tanong ni Duwende, ang boses ay malumanay ngunit may bahid ng pag-aalala. Tumango si Lyra, naramdaman ang init sa kanyang puso, habang tinitingnan ang kumikinang na mga mata ni Duwende. "Mabuti po ako, pero nararamdaman ko ang bigat ng mga tao sa baryo." Nagsisimula silang magduda at tanungin kung ano ang ginagawa ko. "Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko." Pinagmasdan ni Duwende si Lyra ng malalim, tahimik sa isang sandali, parang iniisip ang mga sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi ni Duwende, "Tama ang ginagawa mo, Lyra. Ngunit sa buhay, may mga pagsubok na kailangan mong harapin. Ang pinakamahalaga ay panatilihin buo ang iyong puso. Ang regalong ito ay magdadala sa iyo ng kasaganaan at swerte, ngunit huwag mong hayaang agawin ka ng kasakiman." Tinignan ni Lyra ang pulang hiyas sa kanyang kamay, naramdaman ang lakas at kabighuan na dulot nito. "Ayokong maging sakim, Duwende. Gusto ko lamang matulungan ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan. Pero natatakot ako na baka hindi maintindihan ng mga tao. Baka isipin nila na may mali sa ginagawa ko." Ngumiti si Duwende ng mahina, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang naglalaman ng init. "Naiintindihan ko ang iyong takot, Lyra. Ngunit kailangan mong tandaan na hindi lahat ay makakaintindi ng kabighuan at kabutihang loob. May mga tao na laging maghahanap ng paraan upang magduda at magmaliit.
At ito ang pinakamalaking pagsubok na iyong kakaharapin. Tumigil sandali si Duwende at pagkatapos ay nagpatuloy, ipapaalam ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang regalong ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nais mong tulungan. Ngunit may isang bagay na kailangan mong laging tandaan, huwag mong hayaang ang inggit at kasakiman ang mangibabaw sa iyo. Kapag naging sakim ka at iniisip mo lamang ang iyong sarili, lahat ng ito ay mawawala. Tumango si Lyra, naramdaman ang isang matinding takot na unti-unting sumasama sa kanyang puso. Nagpatuloy si Duwende, Lyra, darating ang mga pagsubok na hindi mo kayang iwasan. Isang araw, haharapin mo ang mga tao na puno ng kasakiman, ang mga hindi kayang tanggapin na ang isang tulad mo, isang mahirap na bata, ay maaaring baguhin ang kanyang kapalaran. Diyan mo ipapakita na ang pagmamahal at katatagan ang tunay na lakas. Gamitin mong matalino ang regalong ito at huwag kalimutan ang mga mabubuting aral na natutunan mo. Naramdaman ni Lyra ang isang lakas na bumangon mula sa kanyang puso habang binabaybay ang mga salita ni Duwende. Ang mga babalang ito ay tunay na may kabuluhan at alam niyang haharap siya sa mga mas malalaking pagsubok sa hinaharap. Ngunit naramdaman din niya ang isang lakas na nagsimula sa kanyang sariling kalooban at ang tiwalang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Alam niyang anuman ang pagsubok, hindi niya hahayaan na mawala ang mga bagay na pinaniniwalaan niya. Hindi ko po susukuan, Duwende. Patuloy akong tutulong sa mga nangangailangan. Gagawin ko ang tama at hindi ko hahayaan na ang kasakiman ang mangibabaw sa akin, sagot ni Lyra, ang boses ay puno ng determinasyon. Ngumiti si Duwende ng may kasiyahan. Naniniwala ako sa iyo, Lyra. Kaya mo yan. Bilang tugon, isang malambot na liwanag mula sa pulang hiyas ang nagsimulang magdapo sa buong paligid, at unti-unting nawala si Duwende sa dilim ng gabi, iniwan si Lyra sa mga pag-iisip tungkol sa hinaharap. Ramdam ni Lyra ang lakas ng regalong ito at ang mga aral ni Duwende. Sa gabi, sa katahimikan ng hardin, naisip ni Lyra na ang pinakamalaking pagsubok na kanyang haharapin ay hindi ang mga kalaban na may malalaking kapangyarihan, kundi ang kasakiman at inggit ng mga tao sa kanyang paligid. Dapat niyang protektahan ang mga mabubuting halaga na hawak niya at magpatuloy sa tamang landas na kanyang pinaniniwalaan. Matapos ang matinding laban kay Mang Crispulo at Aling Sabel, si Lyra ay nakatayo sa gitna ng kanyang hardin, tinitingnan ang mga halaman at mga puno sa paligid na patuloy na sumisibol sa ilalim ng liwanag ng pulang hiyas. Bagamat nagtagumpay siya sa labanang iyon, alam niyang hindi pa natatapos ang kanyang paglalakbay. Marami pang pagsubok ang darating, at kailangan niyang patuloy na magpatuloy sa landas na itinuro sa kanya ni Duwende. Tinignan ni Lyra ang pulang hiyas na hawak niya, naramdaman ang mga kababalaghan at lakas na dulot nito. Ngunit higit pa sa hiyas na iyon, naiintindihan niyang ang tunay na lakas ay nagmumula sa kanyang malinis na puso at matibay na loob. Nakipaglaban siya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa komunidad, para sa mga pinahahalagahan niyang prinsipyo. Ang mga tao sa baryo, na sa simula ay nagduda, ngayon ay nakikita na ang tunay na lakas na nagmumula sa kabutihan at pag-ibig na ipinakita ni Lyra sa kanila. Sa mga araw pagkatapos ng laban, si Lyra at ang kanyang ina ay patuloy na namumuhay sa kanilang maliit na bahay, ngunit may malinaw na pagbabago sa kanilang buhay. Ang buong komunidad ay nagsimulang magtulungan upang magtagumpay. Ang mga pok na dati ay mahirap at wala sa ayos ay nagsimula ng magtanim at mag-ani ng masaganang mga pananim. Tinutulungan nila ang isa't isa at ang pagkakaisa ng buong baryo ay lumalakas. Alam ni Lyra na hindi niya kayang gawin lahat mag-isa, at nakaramdam siya ng pagmamalaki nang makita niyang nagsimulang magtiwala ang mga tao sa lakas ng pag-ibig at katatagan. Isang araw, habang naglalakad si Lyra sa baryo, nakita niya ang mga tao ng baryo na nagtutulungan, nagsasaayos at nagtatayo ng mga bagong bahay, nag-aalaga ng mga halaman, at nagsasalo sa mga gawain. Hindi lamang sila nag-aalaga para sa kanilang sarili, kundi para rin sa komunidad. Ang pakiramdam ng pagkakaisa at pag-ibig ay sumasalamin sa bawat sulok ng baryo. Ang bawat isa sa kanila ay tumutulong sa pagbabantay ng pulang hiyas at ng mga pagpapahalagang dala ni Lyra. Lyra, magaling ang ginawa mo, sabi ng isang matandang babae sa baryo habang tinitingnan si Lyra. Binago mo ang lahat sa atin. Nagbigay ka ng pag-asa at lakas sa amin at ngayon, alam namin na kapag magkaisa tayo, walang hindi kayang gawin. Nararamdaman ni Lyra ang mga luha sa kanyang mata. Hindi niya alam kung anong sasabihin, ngunit puno ang kanyang puso ng pasasalamat. Ang mga tao sa baryo ay naging pangalawang pamilya na niya,
at nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki nang makita niyang sila ay nagbabago at umuunlad. Ang mga salitang ito ay ang pinakamalaking gantimpala na maaari niyang matanggap. Isang gabi, habang ang liwanag mula sa pulang hiyas ay patuloy na nagbubukas ng kalangitan, muling dumating si Duwende. Hindi na siya nagulat dahil sanay na siyang makita si Duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang hitsura ni Duwende, hindi na siya malungkot, kundi puno ng kasiyahan at pag-asa. "Magaling ka, Lyra," sabi ni Duwende, ang boses nito ay malumanay ngunit puno ng determinasyon. "Nagawa mong protektahan ang pulang hiyas at nagdala ng pagbabago sa komunidad mo. Ngunit tandaan mo, hindi pa natatapos ang iyong responsibilidad. Isa ka na ngayon sa isang mas malaking misyon, at kailangan mong ipagpatuloy ang pag-ingat sa kasaganaan na ito." Tiningnan ni Lyra si Duwende, ang kanyang mga mata ay puno ng katatagan. "Hindi ako susuko. Poprotektahan ko ang pulang hiyas at ang mga pagpapahalaga na dala nito para sa komunidad, para sa mga mahal ko." Ngumiti si Duwende, isang ngiti na puno ng kasiyahan, at dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat ni Lyra. "Natuto ka ng pinakamahalagang aral, Lyra. Ang lakas ay hindi nagmumula sa hiyas o sa anumang mahika. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, sa tibay ng loob at sa pag-ibig. Ipinakita mo na ang isang malinis na puso at ang matatag na paninindigan ay ang pinakamakapangyarihang armas." Tumingin si Duwende kay Lyra sa huling pagkakataon, bago maglakad palayo, iniwan si Lyra na may matibay na paniniwala sa kanyang puso. Nakatayo si Lyra, naramdaman ang isang katahimikan sa kanyang kaluluwa. Alam niyang ang kanyang paglalakbay ay magpapatuloy, at hindi siya kailanman susuko sa mga pagpapahalagang ipinaglalaban niya. Natutunan niyang walang higit na mahalaga kaysa sa isang malinis na puso, tibay at pag-ibig. Simula ng araw na iyon, patuloy na pinangunahan ni Lyra ang kanyang komunidad, tumulong sa lahat, at pinangalagaan ang pulang hiyas. Ang mga masaganang ani, ang pag-unlad ng baryo, at ang matibay na pagkakaisa ng bawat isa ay nagsilbing patunay ng lakas ng tibay at pag-ibig. Alam ni Lyra na anuman ang pagsubok na darating, laging handa siyang harapin ito at ipagtanggol ang mga bagay na mahalaga sa kanya.